Kakatapos lang ng bagyo, pero hindi pa payapa ang mukha ni Renante habang nakatingin sa kapatid na kumakanta sa harapan ng mga pasyente. Maging ang mga ito ay hindi makapaniwala sa nasaksihan. Sinasabayan pa ng kaunting pag-indak. Ang kanyang kapatid na si Alfonso, biniyayaan ng may kapal ng katangian na magpagaling ng mga karamdaman na hindi kaya ng medesinang inirereseta ng mga doktor. Tila may taglay na kapangyarihan ang mga palad na sa tuwing ipapatong sa ulo ng pasyente, makakaramdam ng ginhawa kasabay ng pagkawala ng iniindang sakit. Mahusay din ito sa mga dasal na Latin na kahit siya lamang ang nakakaintindi ay sigurado ang paggaling. Ako ay isang model doon sa ermita. Gabi-gabi sa disco, nagpapakabongga. Sa pagka-istariray, talbog silang lahat. Ang mga foreigner nagkakandara pa pag ako ay sumayaw. Ako'y may nakilala. Makakakilala ka talaga ng nagbabagang kamo kapag hindi ka umayos, Kuya Alfonso. Tignan mo mga pasyente, nakatulala sa ginagawa mo. Hindi ko alam kung natatakot ba sila o iniisip na baliw ka. Hep-hep, Fonzie, hindi Alfonso. Ikaw naman Renante, namamahiya ka. At saka gusto ko lang muna silang aliwin bago gamutin para bongga. Bongga? Anak ka ng gorilla. Itong binabain na to. Wika ng bata na nakasilip sa bintana. Pinandilata naman ito ni Alfonso. Kaagad umalis ang bata dahil sa takot. Umayos ka nga. Pasensya na ho kayo . Sadyang nalipasan ng gutom ang kapatid ko. Kaya medyo lumalabas ang pagkatililing. Sana intindihin niyo na lang ho. Wika ni Renante sa mga pasyente. Hoy lalaki, wag mo nga akong pag-isipan ng ganyan. Dahil hindi ako nalipasan ng gutom at mas lalong wala akong tililing. Umalis ka na nga. Namamaya ka eh. Nagtatrabaho yung tao. O sige, sinong gustong mauna sa inyo? Bumalik na lamang si Renante sa gawaing kusina. Kasalukuyan siyang nag-iinit ng tubig para magtimpla ng kape sa lahat ng pasyente na nasa kanilang tahanan. Ang iba ay mula pa sa malayong lugar. Buhat sa kahirapan, nagtsatsaga at umaasa na lamang sa paraan ng panggagamot ng kanyang kapatid na kahit sentimo, hindi ito nagpapabayad. Para sa kanilang dalawa, masaya silang tumutulong sa kapwa. Rene, pakibigyan nga ng upuan yung mga bagong dating. Ipagtimpla mo na din ang kape para hindi antukin kakaintay. Matatagalan pa ako rito. Wika ni Alfonso. Nasa magkabilang bahagi ang tahanan kung kaya't kinakailangan lakasan ng boses para marinig. Idagdag pa ang ingay ng pag-iyak ng mga paslit na merong iniindang karamdaman. Makalipas ang isang oras, kalahati na ang natignan at nagamot ni Alfonso. Lahat ay guminhawa ang pakiramdam matapos madampian ng maiwagang mga palad ng nasabing manggagamot. Napuno naman ng papuri dahil sa himalang ginawa. Kumusta kayo rito, Rene? Tapos na akong maglaba. Tutulungan kita dyan. Ito may dala akong biskwit. Umuwi na kasi ang anak ko. Nagtatrabaho sa pabrika. Ako na rito. Doon ka na sa labas. Asikasuhin mo ang mga bagong dating. Wika ni Aling Josefa. Kagad namang sumunod si Renante sa sinabi nito. Ang ali ang tinuturing nilang nanay magmula nung araw na namayapa ang kanilang magulang. Hindi na ito naiiba dahil magkaibigan na noon pa man. Matapos mabigyan ng upuan ng lahat, sinilip niya si Alfonso. Napanatag ang kalooban nang makita niyang umayos na ito. Silip-silip. Bakit?
Akala mo ba nagloloko ko? Kapag nagtatrabaho, hindi. Mamaya pa siguro. Napakunot ang mukha ni Renante nang sabihin nito ng kapatid. Kumikembot pa habang lumalakad. Hawak-hawak ang planggana na merong nakababad na halamang gamot. Ay nako, yung aksyon mo. Mamaya mo na ilabas yung pagkababae mo kapag natapos na ang gamutan. Magseryoso ka nga. Tignan mo yung pasyente mo. Hindi pa nagagamot, parang gusto nang umuwi. Natatakot sa'yo eh. Wika ni Renante. Ang tinutukoy niya ay ang bagong pasyente na kasalukuyang kasama ni Alfonso sa silid. Mag-ina ito. Unang beses na makita si Alfonso. Galing pa sila sa kabilang bayan. Magkaibigan kami, no? Ano, di ba? Bebe boy? Huh? Magkaibigan? Bangit! Natawa si Renante matapos marinig ang sinabi ng bata. Walang preno ang bibig nito. Kagad namang humingi ng tawad ang ina dahil sa sinabi ng anak. Aray ko naman. Masakit yun ah. Masakit pa kaysa sa karamdaman mo. Ikaw bata ka, halika nga dito. Akin na yung kamay mo, gagamutin ko. Ayan, nakahanap ka ng katapat mo. Wika ni Renante habang patuloy sa pagtawa. Lumabas na siya ng silid upang tignan ang iba pang pasyente. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, natapos na ang mahabang oras ng gamutan. Kasalukuyan na silang nagliligpit ng mga gamit at upuan. Samantalang nagbibilang ng salapi si Alfonso na siya namang ipinagtataka ni Renante. Nasanay ito na hindi tumatanggap ng pera ang kapatid. Pero ngayon, mukhang nagbago ang takbo ng kaganapan. Hoy, akala ko ba hindi ka tatanggap ng pera? Ano yung binibilang mo? Pinilit nila akong tanggapin. Iniwan na lang dyan. Alangan naman pabayaan ko. At isa pa, makakatulong ang perang ito para sa gastusin natin sa bahay. Pati na sa ibang gamot na kakailanganin, yung mga sangkap. Tandaan mo, binibili natin ang ilan sa mga gamot, lalo na yung mga sangkap sa paggawa. Napakamahal kaya. Tugon ni Alfonso. Mas mainam na rin yan. Para kahit papano, may natatanggap kayo. Sa kabila ng pagsusumikap niyong manggamot. Pang tustos ba sa pang-araw-araw niyong magkapatid? Lalo na't balak mong mag-aral sa susunod na pasukan. Wika ni Aling Josepa. Tama ho kayo dyan. Dagdag ipon na rin to para sa lahat ng gastusin sa bahay at buhay. Mabuti pa to si Nanay Josepa. Nakakaintindi. Ikaw, Renante, hindi. Hindi na kagad nakaintindi. Nagulat lang ako eh. Ikaw pa naman ang nagsabi na huwag tumanggap kahit sentimo. Nandito tayo para tumulong ng walang hinihinging kapalit. Tapos ikaw din palang lalabag. Hoy, anong hiningi? Binigay sa atin to. Iniwan pa nga dyan, no? Hindi ko alam. Paano tayo mabubuhay kung walang pagkain? Paano tayo gagawa ng mga gamot kung walang sangka? Yon ang isipin mo. Tumango si Aling Josefa. Inis namang tumalikod si Rene. Inis namang tumalikod si Renante. Nangihinayang sa inaabot na 50 pesos ng dalawang mag-ina. Tinanggihan niya sa pag-aakalang pinapangatawanan ng kapatid na hindi sila tatanggap ng salapi. Sayang. Kung alam ko lang sana, may pambili na ako ng soft drinks at chichirya. Makakasama pa sana ako kina Asyong at Dennis sa kabilang bayan para makifiesta. Pera na sana naging bato pa. Etong Alfonso na to. Wika ni Renante habang inilalabas ang inis sa pagsisibak ng kahoy. Hoy lalaki, ayus-ayusin mo nga yung pagsisibak. Parang giniling na kahoy na yan, sobrang pino. Paano magiging panggatong yan? Tinitigan niya ng masama ang kapatid. Ibinuhos ang inis sa mga nakailerang kahoy. Hindi na lang sila nagpansinan upang makaiwas na sa gulo.
Nagtungo si Alfonso sa kusina upang makapaganda ng hapunan. Si Aling Josefa nagwawali sa buong tahanan nang mapansin niya ang mag-ama na papalapit ng tahanan. Tignan mo nga yung mag-ama. Papalapit ba yan dito? Wika ni Aling Josefa. Malabo na ang paningin ng matanda. Oho. Teka, parehong umiiyak ka. Kuya Alfonso, tulungan natin. Nagmamadaling sinalubong ni Renante ang dalawa nang mapansing namimilipit sa sakit ang batang karga. Inihinto naman ni Alfonso ang gawain sa kusina upang unahin ang bisitang nangangailangan ng agarang atensyon. Si Aling Josefa, inihanda ang silid tanggapan. Ano po bang nangyari sa anak nyo, Manong? Ang init ng katawan niya ay parang nagliliyab na apoy. Wika ni Alfonso habang dinadama ang pulso ng bata. Iniwan ko lang siya sa lola niya eh. Tapos pag uwi ko kaninang umaga galing sa trabaho, ganyan na yung kalagayan. Pinainom ko ng tableta kasi akala ko nilalagnat lang. Kaso nga lang mas lalong lumala eh. Kinumbulsyon. Hindi ko na alam ang gagawin kaya dinala ko na sa inyo. Pakiusap naman oh. Tulungan mo yung anak ko, magbabayad ako kahit magkano. Namumukhaan ko kayo, Manong ah. Kayo ho ba'y nakatira malapit sa ospital ng bayan? Eh bakit hindi nyo doon dinala ang bata? Bakit sa amin pa ang layo-layo? Labas-pasok na yung anak ko doon pero hindi gumagaling eh. Pabalik-balik yung lagnat, napapadalas yung convulsion sa gabi, inuubos lang yung pera namin. Dito sa inyo nagbakasakali ako na gumaling ang anak ko. Magbabayad po ako kahit magkano po. Ay sige, sa labas na lang ho muna kayo mag-intay. Si Alfonso na ang bahala sa anak mo. Gagaling yan. Lumabas sina Aling Josefa at ang ama ng bata. Samantala, naiwan sa loob ng silid si Renante at Alfonso na kasalukuyang sinusuri ang kalagayan ng pasyente. Gamunggo ang pawis nito. Mainit ang katawan pero hindi naman nilalagnat. Makalipas ang ilang sandali, natukoy ang dahilan ng paghihirap ng bata. Hindi talaga magagamot ng kahit anong medisina ang batang to. Wala namang sakit yan eh. Napaglaruan ng engkanto. Ay pakiabot nga yung langis ko diyan. Wika ni Alfonso. Kagad ibinigay ni Renante ang lana sa kapatid. Dahan-dahan itong ipinahid sa piling parte ng katawan ng bata. Sinimulan na ni Alfonso ang kanyang Latin na dasal habang nakapatong sa ulo ng pasyente ang magkabilang palad. Habang isinasagawa ito, palihim na nagdarasal si Renante para sa kaligtasan ng paslit. Masyado pang bata ang may sakit. Nasa 4 o 5 taong gulang. Mula sa pagkakapatong sa ulo, dumako ang kanang palad ni Alfonso sa dibdib ng bata, maging sa magkabilang pulso, hanggang sa binalik sa bahaging puso. Muli siyang sumambit ng maikling dasal. Makalipas lamang ang ilang sandali, tumahan sa pag-iyak ang bata. Ito pa mismo ang nagsabi na bumuti na ang pakiramdam. Tinawag din ni Renante ang ama upang ibalita. Ay Diyos ko, maraming salamat, pinagaling mo yung anak ko ha. Kumusta anak? Maayos na ba yung pakiramdam mo? Wala na yung sakit? Manong, huwag ka sa akin magpasalamat. Instrumento lang ho ako. Doon ka po magpasalamat ho, kay Lord. Tumigil ka nga. Kapag ikaw narinig ng Diyos sa ginagawa mo, lagot ka. Doble magiging parusa mo. Manahimik ka nga, nagbibiro lang yung tao eh. Maraming salamat ho talaga sa pagpapagaling mo sa anak ko. Iyo, magkano ang ibabayad ko? Iha, hindi ho iho. Kababae kong tao yan ang itatawag mo sa akin. Umayos ka nga ito talaga. Manong, wag yun ang bayaran. Suntukin nyo na lang ho. Kung tayong dalawa magsutukan, ha? Basagin ko yung mukha mo eh.
Wika ni Alfonso. Pinapalaki pa ang boses. Ayan, lumabas din ang angas mo. Huwag kang magbinabae. Hindi bagay. Maskulado pa naman yung katawan mo. Che, manahimik ka nga. Ang dami mong alam, magkaiba tayo ha. Manong, huwag kayong mabibigla sa sasabihin ko ha. Yung anak nyo kasi napaglaruan ng engkanto. Pwede bang malaman kung dinala nyo siya sa masukal na kagubatan o hindi kaya sa lugar na posibleng merong engkanto o elemento? Napaisip ang ama ng bata. Batay sa reaksyon, tila walang alam sa nangyari sa anak. Hindi ako sigurado eh. Bihira lang kasi ako manatili sa bahay. Nagtatrabaho ako sa kabilang bayan eh. Doon sa lola niya, doon ko siya iniwan eh. Tugon ng ama. Ano bang ginawa ng lola niya? Baka na isama sa lugar na merong maligno, kaya napaglaruan. Wika ni Aling Josefa. Umaalis lang naman si nanay kapag wala ng panggatong sa bahay namin. Siguro 2 beses sa isang linggo. Pumupunta siya ng kabundukan para manguha ng kahoy. Hindi ko rin naitanong kung naisama niya si Princess eh. Yan siguro ang posibleng dahilan. Naisama ng nanay mo ang bata. Kawawa naman, napaglaruan pa ng engkanto. Hindi bali na, natanggal ko na ang kapit ng nilalang sa anak nyo. Eto, bibigyan kita ng langis ha. Ipahid mo sa kanyang noo tuwing 6:00 ng hapon. Gawin nyo hanggang sa maubos ang laman ng bote. Kapag sa mga susunod na araw, may napansin kayong kakaiba sa kanya, ay bumalik kayo dito. Maraming salamat sa iyo, iho ha. Iha, magkano ba ang halagang babayaran ko? Huwag kang mahiya, magbabayad talaga ako. Hindi na ho. Ikinararangal kong gumaling ang inyong anak. Pero wag niyong kalimutan ang bilin ko ha. Lalong-lalo na doon sa langis. Huwag kayong pumalya. Araw-araw yan. Iwasan ang pagsama sa bata kung saan-saan. Mamaya kung ano pa ang mangyari dyan. Naiintindihan ko ho. Maraming salamat ho talaga. Matapos ng kaganapan at paglalim ng gabi, si Alfonso at Renante na lang ang naiwan sa tahanan. Kasalukuyan silang abala sa mga gawain. Si Alfonso ay nasa kusina, naghahanda ng mga sangkap sa gagawing lana. Si Renante naman ay nasa kwarto, inaayos ang higaan. Ilang sandali pa, biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsipasok ang mga dahon. Nagtaka si Renante. Sarado ang mga bintana, pero may nakapasok sa bahay. Kagad siyang lumabas. Nakita ang kapatid na nagtataka din. Ano yun? Kakaiba yung hangin na yun ah. May mga dahon pang pumasok. Kakalinis lang ni Aling Josepa tapos may kalat na naman. Shh! Huwag kang maingay. Hindi basta kalat yan, Renante. May engkantong gumawa nito. Naroon siya oh. Wika ni Alfonso. Sabay turo sa labas ng bintana. Mas lalong naguluhan si Renante dahil wala siyang ibang nakita kung hindi ang kalabaw ni Mang Tomas na nakatali doon sa puno. Kalabaw? Ano naman ang kinalaman ng kalabaw? Hoy, wag mo sabihing umaandar na naman yung kabulastugan ng utak mo ah. Ikaw siguro tong nagkalat sa loob. Abang lakas ng tama mo. Baka gusto mong tamaan din. Wika ni Renante. Pangit. Hindi kalabaw ang tinutukoy ko. Hindi ka pa naman gurang pero ang labo na ng mata mo. Kasalanan ko bang wala akong nakikitang ganyan? Eh anong gagawin mo ngayon? Teka, sandali lang. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lang. Ay, panalo? Gwapo ang engkanto? Asawain ko kaya? Ikaw talaga. Hindi na ako makapagpigil. Sa tingin mo papatulang ka niyan. Kahit siguro duwende o impaktong kanal, hindi magtsatsaga sa'yo. Kilabutan ka nga. Eto naman, hindi ba pwedeng sumuporta ka na lang? Ang dami mong sinasabi. Ay nako. Psst. Oy,
Gwapo, Engkanto, halika dito, mahalin mo ako. Napakamot na lang sa ulo si Renante sa kinikilos ng kapatid. Paminsan ay hindi niya ito maintindihan kapag umaandar ang pagiging binabae. Lumapit siya rito, hinila sa buhok, dinala sa kwarto, kumuha ng lana sabay abot sa kapatid. Engkanto, hindi ba? Eto ang lana, lumabas ka, kalabanin mo. Hindi yung nilalandi mo pa. Mapapahama ka niyan eh. Sige na, lakad na. Eto naman sinusubukan ko lang eh. Masyado kang seryoso. Aba dapat lang. Seryosong bagay ito. Kaya dapat magseryoso. Itiklop mo muna ang pagiging binabae. Mamaya mo na ilabas kapag natalo mo na ang engkanto. O hindi kaya kapag napalis mo na. Ano pa bang inaantay mo? Makapag-utos, parang gobyerno? Diyan ka na nga, o sige na. Harapin ko na yung gwapo. Umayos ka, Alfonso Villamor. Kapag yan hindi mo na itaboy, ikaw ang lalaya sa bahay. Sabing Fonzie eh. Hindi Alfonso ah. Pahabol na wika ng kapatid. Habang unti-unting lumalapit sa punong kinalalagyan ng engkanto, pinagmamasdan niya ang kapatid habang gumagawa ng paraan para mapaalis ang nilalang. Hindi man naririnig ang sinasabi, alam niyang nagbibigkas ito ng orasyon. Damang-dama hanggang sa tahanan ang kakaibang hampas ng hangin. May halong kakaibang enerhiya. Mabuti na lang may pananggalang ang tahanan nila, kaya hindi gaanong naaapektuhan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na ito habang kumakanta. Ako'y isang sirena, kahit engkantong gwapo pa, hindi yan obra. Ano, lumayas na ba? Ang dali mong nakabalik ah. Naitaboy mo talaga? Drama na'y tubig ang sinisisid, naglalaki ang mga braso, ay sarap sa paningin. Dikdikin ko yung mukha mo eh. Tinatanong kita, nasa na yung engkanto? Wala na nga, napalayas ko na. Kitang kumakanta ko, istorbo ka. Nagbibingi-bingian ka ba? Kapag ikaw tuluyang nabingi, kawawa ka talaga. Naitaboy ko na ho, Among Renante. Ang dali-daling paalisin nun eh. Ito naman, masyadong takot. Pero sayang, sana kinausap ko muna. Grabe yung tindig ng engkantong yon. Gwapo. Gising ka ba ha? Pero parang nananaginip ka na. Wala ka sa mga kwentong pambata na may mukhang mga nilalang na ganyan. Alam mong nagbabalat kayo sila. Huwag mong antayin na yan pa ang maging kahinaan mo. Ayusin mo nga yung huso mo. Ang pangit. Nagsalita ang kulang ang ipin. Akala mo gwapo ka? Kung makapanghusga, parang hindi tayo magkapatid. Kung pangit ako, magkamukha tayo. Ah, ganun ha? E di ko yung maglinis nito. Hindi naman ako yung may gawa niyan eh. Aba, ikaw ang maglinis dito. Ay, naku talaga. Wika ni Alfonso. Wala siyang nagawa kung hindi magwalis. Ayaw niyang maiwan ang kalat sa paligid. Tawang-tawa si Renante habang pinapakinggan ang pagdadabog nito. Kinabukasan, balik na naman sa paglilingkod sa mga nangangailangan ng tulong. Maagang napagawi sa kanilang tahanan si Aling Josefa. Natapos ito ng maaga ang gawain sa bahay. Pero sa puntong ito, may lumapit na biktima ng aswang. Nanghihina na ang babaeng pasyente. Hindi na kayang igalaw ang mga kamay. Nakatulala. Lumuluha habang iniinda ang malaking kagat sa balikat. Iho, unahin mo yung anak ko. Iligtas mo siya, parang awa mo na. Diyos ko, ang laki ng sugat. Paano yan nabiktima ng aswang? Malala to ah. Habang kinakausap ni Rene ang ina ng biktima, aligaga si Alfonso sa paggawa ng paraan upang maisalba ang buhay ng babae. Umalis kasi ang kagabi.
Sumama sa mga kaibigan niya nakipiesta sa kabilang bayan. Ang sabi niya may nakasalubong daw siya eh. Aswang daw kasi sobrang laking baboy eh. Mabuti na lang nakaligtas pero may naiwang kagat eh. Iho, pakisabi sa kapatid mo, gawin niya ang lahat para mabuhay ang anak ko. Yan po ang hindi ko may papangako. Ngayon pa lang kami nakaranas ng ganitong pasyente. Nakakaya naming gamutin ang mga karamdaman na gawa ng engkanto o kung ano pang elemento. Pero yung kasong ito, hindi ko ho alam eh. Malalaman na lang natin ang resulta kapag sinabi na ni Kuya Alfonso. Magdasal na lang ho tayo. Maging si Aling Josefa, natigil sa pag-aasikaso sa mga bagong dating sa pag-aalala sa batang nabiktima ng aswang. Maging ang ibang naroon, nakisali na sa pagdarasal na pinangunahan ni Renante. Matyaga silang nag-antay sa balita ni Alfonso. Lahat umaasang maisasalba ang buhay ng pasyente. Makapigil hininga pa nang lumabas ang manggagamot dahil sa malungkot niyang itsura. Iho, kumusta ang anak ko? Hindi siya pwedeng mamatay. Ayoko mawala siya sa akin. Manang kinalulungkot ko. Kung nadala niyo kaagad kagabi, ay malamang magagawan pa ng paraan. Kaso mo. Charan, biro lang. Ligtas na ho yung anak nyo. Kagad lumapit si Renante sa kapatid. Kinaltokan ng solido. Hoy, halos mamatay kami sa pag-aalala. Nakuha mo pang magbiro. Tignan mo yung nanay niya. Naku, nawala ng malay oh. Dali-dali nilang tinulungan ang Alen na nawalan ng malay. Si Aling Josefa na ang nag-asikaso dahil madali lang naman ang magiging trabaho. Hoy ikaw, ilugar mo nga yung pagbibiro mo. Nadadama yung iba sa kalokohan mong yan. Galit agad? Hindi na mabiro. Pasensya naman, doon ka nga sa gilid. Bantayan mo yung pasyente. Bantayan mo lang ha. Huwag mo landiin, maganda pa naman. Hindi ako katulad mo ha. Kapag trabaho, trabaho. Diyan ka na nga. Sa labas itinuloy ni Alfonso ang panggagamot. Dahil nasa silid tanggapan pa ang babaeng pasyente. Pinagpahinga muna ito. Binantayan ni Renante. Habang tinititigan ay unti-unti niyang nakikilala. Parang kilala ko to ha. Kababata ako yata to eh. Oo, ang laki ng pinagbago ah. Dati aso lang yung kumagat sa'yo. Ngayon aswang na. Wika ni Renante. Dahil tulog ang pasyente, nilinis niya ang mga nakakalat na gamit. Sa kanila muna pinatuloy ni Alfonso ang mag-ina. Dahil hindi pa siya makakapayag na pauwiin ang babaeng pasyente. Nais niyang bantayan ang kalagayan nito oras-oras. Hindi siya sigurado kung nayanggaw ba ang biktima. Kumusta iha? Bumuti na ba ang pakiramdam mo? Kumikirot pa ba yung sugat? Marahang umiling ang babae bilang sagot. Hayaan mo ha. Babantayan kita para masiguradong gagaling. Eto, kumain ka ng marami para makabawi ng lakas. Ikaw rin humanang. Huwag kayong mahiya. Pasensya na kayo ha. Eto lang kasi ang pagkain dito. Ayos lang. Maraming salamat sa malasakit niyo ha. Nagpunta kami sa kakilalang manggagamot doon sa kabila eh. Pero wala siya sa bahay. Kaya sa inyo kami dumiretso. Tama ang desisyon ko. Napabuti mo ang kalagayan ng anak ko. Kapag meron kayong ininda na alam nyong hindi normal, ay pumunta lang ho kayo sa akin. Aalisin natin ang karamdamang yan. Sa tulong ng ama. Habang kinakausap ni Alfonso ang mag-ina. Abala sa pagsusunog ng mga tuyong dahon sa labas si Renante. Ilang sandali pa. Nakaramdam siya ng kakaiba. Hindi mapakali sa kinalalagyan. Ni hindi maintindihan kung bakit. Naging malikot. Palinga-linga sa paligid. Pakiramdam niya ay merong nakatingin
Pero wala naman siyang nakikita na kung sino. Nang tumagal, naalerto siya nang maamoy ang pag-alingasaw ng samyu ng nilalang. Anak nang, ang lakas ng loob ng isang tong magparamdam ah. Wika ni Renante. Nang makita ang pagapang-gapang na nilalang sa unahan, nagmamadali siyang pumasok at nagsabi kay Alfonso. Kumilos naman ang kapatid. Ang pakembot-kembot na lakad. Naging tuwid. Lalaking lumabas ng tahanan. Bit-bit ang mahabang itak. Yan ang gusto ko. Hinahamon ako. Intayin mo lang ako dyan. Wika ni Alfonso. Nagmamadaling pinuntahan ang aswang. Kabadong naiwan si Renante sa tahanan, pati na rin ang mag-ina. Iho, hindi mo ba susundan yung kapatid mo? Aswang kamo ang kakalabanin niya. Mas mainam kung dalawa kayo. May tiwala po ako kay Kuya Alfonso. Hindi lang ito ang unang beses na nakaharap siya ng aswang. Sa lahat ng mga nakakaengkwentro niya, ni isa walang natitirang buhay. Paniguradong hindi magtatagal si Kuya. Babalik yan dito na may magandang balita. Kahit buo ang tiwala ni Renante sa kapatid, hindi pa rin maiwasang matakot para dito. Alam niyang biyasa at maalam ito kung paanong puksain ang mga nilalang. Dahil hindi lamang ang mga palad nito ang may kakayahan. Meron siyang tangan na mutya na mas lalong nagbibigay ng karagdagang lakas. Ito ang ginagamit ni Alfonso kapag aswang na ang makakarap. Ilang sandali pa. Wala pa rin si Alfonso. Kinabahan silang lahat. Iho, baka napano na ang kapatid mo? Hindi mo ba talaga pupuntahan? Mag-iisang oras na oh. Wika ng ina. Oo nga, mas mainam na tignan mo kung ano nangyari. Ayoko mang isipin pero baka napuruan ng kapatid mo kaya hindi nakabalik agad. Wika ng babaeng pasyente. Hindi. Ayos lang ang kapatid ko. Kahit binabae yun, mas lalaki siya kapag may kinalabang aswang. Ligtas siya, sigurado ako. Tugon ni Renante. Pero bakit parang natatakot ka? Puntahan mo na lang para malaman mo. Hindi ka ba natatakot para sa kapatid mo? Wika ng pasyente. Iho, puntahan mo na para makasigurado tayo. Muling wika ng nanay. Wala sa sariling napapayag si Renante. Kumuha rin siya ng itak at saka lumabas. Nagtungo sa direksyon na pinuntahan ng kapatid. Pero nilibot na ang buong paligid ay hindi pa rin nakita si Alfonso. Kinakabahan na si Renante. Kuya Alfonso, nasan ka? Sumagot ka naman! Eto, saan ka ba nagsuot? Hoy, Alfonsong Gorilla, nasan ka? Hoy tiyanak, ang ingay mo. Pupunta ka na nga lang dito, mag-iingay ka pa. Bakit ba kasi hindi ka sumasagot? Kanina pa kita tinatawag eh. Dumudumi ako eh. Baklang to, alangan naman magsalita ako habang umiire. Paano ko malalabas yung dumi? Bakit mo ba ako hinahanap? Hindi ikaw yung hinahanap ko, yung aswang. Nasaan na ba? Huwag mo nang hanapin, itinago ko na. At saka bakit ba nandito ka? Hindi ka naman ganyan kapag may hinaharap ako ah. Hoy, nag-aalala ka no? Hindi ah. Kahit sakmaling ka ng aswang, wala akong pake. Ay sus, ayaw pang aminin. Alam ko nag-aalala ka para sa akin. Tama ba? Kilabutan ka nga. May banyo naman. Dito ka pa dumumi. Mauna na ako sa pag-uwi. Tinawanan na lang ni Alfonso ang kapatid. Kahit parang aso't pusa sila, mahal nila ang isa't isa. Kinabukasan maagang umuwi ang mag-ina. Ayaw pa sanang pauwiin ni Alfonso pero ayaw ding makaabala ng dalawa. Pinayagan na lamang niya para hindi na humaba ang usapan dahil may mga pasyente pang aasikasuhin.
Sa araw na ito, nanibago ang magkapatid dahil karamihan sa sumasadya ay nabiktima ng aswang. Maraming kalmot ngunit bababaw lang. Madaling nagamot ni Alfonso. Binigyan pa ng lana para may ipahid sa sugat kapag nakauwi na ng tahanan. Mabilis silang natapos ang gamutan. Pagsapit ng alauna ay wala ng tao. Tapos na pala. Pasensya na kung di ako nakaabot. Pumunta ako ng bayan. Bumili ng kakailanganin sa bahay. Eto, dinalhan ko rin kayo para naman iba ang ulam niya kahit minsan man lang. Wika ni Aling Josefa. Ay nako, nag-abala pa kayo Aling Josefa. Maraming salamat po ha. Kumusta naman ho sa bayan, Nanay Josefa? Wala po bang masamang balita doon? Yan nga ang pakay ko sa iyo, Alfonso. Narinig ko yung usap-usapan. Maraming nabibiktimang aswang. May namatay daw nung nakaraang linggo. Ganun po ba? Kaya pala maraming pumupunta dito para magpagamot. Lahat sila biktima ng aswang. Saang lugar daw po ng bibiktima ang aswang? Sigurado kong hindi lang isa. Dahil sa dami ng pumunta rito para magpagamot. Parang nasa 6 o 8 yata yung nabiktima. Sa Barangay Camotes daw unang may nabalitaan. Basta mag-ingat kayong dalawa. Lalo na kailangan pa kayo ng taong bayan para may gumamot sa kanila. Hindi naman natin alam ang mangyayari sa mga susunod na sandali. Kung maaari, tumito lang kayo sa bahay. Matakot ka mo ang mga aswang sa akin. Hindi lang ulong puputulin ko. Ay nako, hihigupin ko yan hanggang sa maging giniling. Ayan ka na naman ha. Alam ko yung ibig sabihin ng mga salita mo. Totoo naman, palibhasa hindi mo alam kung anong ginagawa ko sa mga nakalabang aswang. Tama na yan. Mag-aaway na naman kayo. Basta huwag kayong lalabas lalo na paggabi. Alam ko naman na kaya niyong proteksyonan ang sarili niyo. Pero hindi pa rin natin malalaman ang susunod na mangyayari. Alfonso, ikaw ang nakakatanda. Kaya wag mong kalimutang gabayan ng kapatid mo. Nako, mas matanda pa yata ako sa amin eh. Mas matino ko mag-isip kumpara sa isa dyan. Hindi ba Alfonso? Fonzie, ang tigas ang bungo mo. Ay nako, may talong ka nga sa pagitan ng hita eh. Umaasa ka pang babae ka. Sandali. Tumigil muna kayong dalawa. Ano ba yun Parehong napatingin ang magkapatid sa itinuro ni Aling Josefa. Mula sa unahan ay merong lalaki. Nakatitig sa kanila. Nang mapansin ito ni Alfonso, kumaripas ng takbo. Hanip din no, nakita ka lang kuya tumakbo na kagad. Sabi na nga ba'y nakakatakot ka eh. Wika ni Renante. Sinaway siya ni Aling Josefa. Nang makitang seryoso si Alfonso, umayos na rin si Renante. Bakit kuya? Kilala mo ba yung lalaking yun? Pero bakit tumakbo? Ang sabihin mo natakot sa akin. Alam niyang papatayin ko siya. Kanina ang tapang-tapang mo. Bakit hindi mo inabol? Rene, tama na ang pagbibira. Seryoso ang kapatid mo. Marahil aswang ang lalaking yan. Tama ka, Nanay Josefa. Aswang ang isang yon kaya kumaripas nang makita ko. Sino ba namang hindi matatakot sa akin? Kayang-kaya ko silang patayin eh. Ano nga ang gagawin mo ngayon? Hindi mo ba habulin yung aswang na yon? Sundan mo na tapos patayin mo. Basta mag-intay ka lang. Hahabulin ko yon, paparusahan ko. Sa kabila ng panunukso ni Renante sa kapatid, sa kaloob-looban niya ay nababahala. Lumipas ang maigit ilang oras. Hindi nakabalik si Alfonso. Natatakot na siya para sa kuya. Nako Rene,
Nasaan ang kuya mo? May habulan sa labas. Hindi pa po nakakabalik eh. Ano po bang meron? Bakit nagkakagulo sa labas? Ewan, nakita ko lang ang mga taong yan na naghahabulan. Ay, Agnes! Anong nangyari? Bakit ka tumatakbo? Naku, Aling Josepa, sa taniman ni Makoy may nakitang aswang. Dinali nga yung kalabaw eh. Yung mga tumatakbo malapit dun sa pinangyarihan. Ako nga na malayo yung bahay, nakisama na rin, natatakot ako eh. Baka mamaya, umabot sa amin eh. Mga bata pa naman yung kasama ko. Pumasok muna kayo sa loob. Ay, Renante, patuloyin mo muna yan sa tahanan niya. Kawawa tong mga bata, oh. Kagad pinapasok ni Renante ang mga bata. Pinatuloy na rin maging ang ibang lumapit. Pero siya ay nagpaalam kay Aling Josefa. Hahanapin muna ang kapatid. Ayaw sanang pumayag ng Ale pero hindi nagpapigil. Mas lalo siyang natakot nang makitang magkagulo ang mga tao at hindi pa nakakabalik si Alfonso. Pagkarating niya sa taniman, hinarang siya ng kaibigan. Renante, saan ka pupunta? Nagtatakbo na yung mga tao tapos pupunta ka pa dyan. May aswang dun, oh. Gusto mo yatang mapahamak eh. Halika na, umalis na tayo. Mauna ka na. Kailangan kong hanapin si Kuya Alfonso. Naroon na ang kuya mo. Huwag ka nang pumunta. Halika na, Renante. Bumalik na tayo. Hoy! Bahala ka nga dyan. Mabilis ang takbo ni Renante. Nakagad umabot sa dulo ng taniman. Nakita niya roon ang nakatihayang kalabaw. Wala ng buhay. Marami ring dugo ang nagkalat sa lupa at sa mga pananim. Kuya Alfonso! Kuya! Nasaan ka, kuya? Hindi siya mapakali nang makita ang maraming dugo. Sinundan niya ang direksyon. Pagdating sa dulo ay nakita ang nakabulagtang bangkay ng maitim na nilalang. Napalundag siya sa tuwa nang makitang buhay ang kapatid. Pero kagad tinakpa ng kanyang bibig bago pa siya makagawa ng ingay. Huwag kang maingay. Tulungan mo muna akong maligpit ang katawan ng aswang bago sumugod ang mga tao dito para makiusyoso at makichismis. Ano? Iwanan na natin yan, patay na yan eh. Ano pang gagawin mo? Loka, sa tingin mo patay na talaga yan? Pwedeng mabuhay yan, Dong. Kaya bago mangyari yon, tuluyan na natin. Hindi na pumalagpas si Renante. Sumunod siya sa bawat utos ng kapatid. Dinala sa malapit na ilog ang bangkay. Nasa pilapil sila kung kaya't may ilog sa unahan. Kinuha nila ang balsang kawayan na nasa tabi. Isinakay roon ang katawan at saka sinunog. Nang lumiyab na ang kabuuan at saka pinaanod ang malakas na bugso ng tubig. Sinundan pa nila upang masiguradong hindi na makakawala. Hanggang sa pati ang tali ng kawayan, tinupok na ng apoy. Pagkatapos ay umuwi na sila na parang walang nangyari. Sa kabila sila dumaan upang makasalisi sa mga taong nakikiusyoso. Pero kahit nakauwi na, panay pa rin ang pangamba ni Renante. Oy lalaki, ano bang inaarte mo dyan? Nahihilo na ako ha? Pabalik-balik ka ng lakad. Pumirmi ka nga. Kasi baka may nakakita sa'yo kanina habang pinapatay mo yung aswang. Kapag nagkataon, susugurin ka ng mga tao dito at baka kung anong gawin sa'yo. Pinagbumukha mo naman akong kriminal. Ano ka ba, Renante? Yung kaibigan lang naman natin yung nakapansin na nandun ako. Hindi niya nga nakita na ako yung pumatay eh. Huwag kang mag-alala. Naging maingat naman ako. Teka nga, oo nga. Kahit may nakakita sa akin, wala naman tayong dapat ipag-alala. Kabayanihan ang ginawa ko. Buong lugar pa nga yung niligtas ko laban sa aswang na yon. Kung sabagay. Pero yung lalaki na hinabol mo, sino yun? Siya ang hindi ko naabutan. Lintek ang bilis na wala.
Kamuntikan pa akong maligaw sa kakao yan. Mabuti na lang narinig ko yung sigawan ng mga tao. Tapos yun na nga, dinali ng aswang ang kalabaw sa taniman. Hindi ba sabi mo aswang yun? Baka yung aswang na hinahabol mo, pati yung bumiktima sa kalabaw, iisa lang. Sana nga Renante, para wala na tayong problema. Sayang nga lang din hindi ko naitanong kung bakit siya nandito Kung bakit napadpad. Mamaya ako yung planong patayin. Ayoko pang matigok. Huwag ka na munang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Tignan mo ang mukha mo, oh. Mukha ka nang ambangkay Namumuti na dahil sa sabon. Magbanlaw ka nga ng maayos. Para kang buhay na multo. Ay, oo nga pala. Maghilamos muna ako. Masisira ang balat ko. Ang arte. Maghilamos na nga lang. Ang dami pang sinabi. Wika ni Renante. Nagtungo siya sa kusina para ihanda ang hapunan dahil pasado 5:00 na ng hapon. Lumipas ang 1 oras. Bago sila makapaghapunan, dumating si Aling Josefa na may kasamang bisita. Bagong pasyente, nangangailangan ng tulong ni Alfonso. Suki ko ng tinapay doon sa bayan. Etong anak niya, gabi-gabi daw umiiyak. Tapos may mga parting nangingitim. 5 gabi nang nangyayari. Kaya magpapakonsulta sa'yo, Alfonso. Akin na nga ang bata, titignan ko kung anong karamdaman. Ay nako agoy, may umaaligid na aswang sa inyo kapag ganito ang sanggol. Aswang? Bakit naman po aswang? Aba malay ko sa'yo. De biro lang, maniwala ka sa akin. Inaswang ang inyong anak pero huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kaligtasan niya. Ang batang mangyak-nyak. Unti-unting tumahan. Namamagana ang munti nitong mga mata sa labis na pag-iyak. Maging ang mga labi at mga kamay, makikitaan ng bakas ng pahingitim. Pero lahat ng ito ay nawala matapos itapat ni Alfonso ang kanyang palad sa ulo nito. Sinabayan niya ng dasal at orasyon. Ipinahid niya ng pakrus ang tanga na mutya sa noo ng bata. Pinahira ng lana sa piling bahagi ng katawan. Dumito muna kayo dahil obserbahan ko pa ang bata. Gabi na rin, baka mapano kayo sa daan. Doon muna tayo sa kusina, kumain tayo. Sumalo ka na rin, Nanay Josefa. Sige. Kukunin ko lang yung niluto kong ulam sa bahay. Napadami. Akala ko uwi si Francisco, hindi pala. Teka, sandali lang. Nang makuha ni Aling Josefa ang ulam sa bahay, nagsalo-salo sila sa hapag. Napahaba rin ang pag-upo sa mesa dahil sa kwentuhan. Tulong-tulong na rin sa pagligpit. Pagkatapos ay kanya-kanya sa paghiga upang magpahinga. Pero si Alfonso, nanatiling gising dahil nag-iba ang pakiramdam. Nakatulog na ang lahat. Pero siya ay nakatingin sa sanggol na nagmistulang malikot sa higaan. Bakit? Anong nangyayari? Pumunta ba dito ang aswang na nanggugulo sa iyo? Hayaan mo. Palapitin mo lang siya dito. Puputulan ko yan. Puputulan ko. Subukan lang niya na galawin ka. Ako ang makakalaban niya. Wika ni Alfonso sa bata. Dahan-dahan na rin siyang naganda ng panlaban, katulad ng patalim. Ang tangan niyang mutya, nagsimula na ring uminit. Habang pinagmamasdan ang paligid, umiyak ang sanggol. Ginising ni Alfonso ang ina. Maging si Renante at Aling Josefa ay gising na rin. Dito lang kayo sa tabi ng bata. Huwag niyo siyang iiwanan. Ikaw, Renante, kung sakaling may makapasok, huwag kang magdadalawang isip na lumaban. Gamitin mo tong itak. Aling Josefa, panlaban niyo itong lana at siguraduhin ligtas ang bata anumang mangyari. Kuya, bakit para nagpapaalam ka na?
Ano bang mangyayari? Nagtaka si Renante, maging si Aling Josefa. Sinunda ng aswang ang bata. Mukhang gusto talagang makuha kahit nandito tayo sa bahay. Naglakas loob pang pumunta. Lalabas ako. Hahanapin ko ang lintik na yon. Hindi ko alam kung anong mangyayari kaya binigyan ko kayo ng gagawin. Ang tanging isaisip nyo lang, kaligtasan ng bata. Lumaban kung kinakailangan. Lalo ka na Renante. Ikaw ang lalaki dito. Kagad silang pumwesto nang makalabas si Alfonso. Kagaya ng sinabi ng huli. May aswang na umaaligid dahil sa kilos ng bata. Diyos ko, huwag naman sanang magtagumpay yung aswang na yun. Gabayan niyo po kami. Iligtas niyo po sa kapamakan yung anak ko. Huwag kang mag-alala, Maria. Kakampi natin si Alfonso. Kilala ko ang binatang yon. Hindi siya papayag na may masamang elementong magtagumpay. Tama po ang sinabi ni Aling Josefa. Si Kuya Alfonso ay lalaban kahit pa magkamatayan sila ng nilalang nakaharap niya. Ilang sandali pa ang lumipas. Natahimik sila matapos maramdaman ang pagdapo ng kung ano sa bubong. Bagyang nayupi ang tagpi-tagping na sinundan ng kaluskos. Kagad sinenyasan ni Renante ang mga kasama na huwag mag-ingay. Kinarga ng ina ang sanggol. Nagbukas na rin ang bote ng lana. Kumuha ng itim na kumot si Renante at itinabon sa sanggol. Dagdag proteksyon para sa bata. Subok na ang ganyang pamamaraan. Magtiwala ho kayo. Nagpatuloy sa pagkaluskos ang bubong. Pero natigil ng sumigaw si Alfonso. Inagaw ang atensyon nito. Napansin nila ang pag-alis ng nilalang na ngayoy harap-harapang kinakalaban ng manggagamot. Renante, mas mabuti siguro kung tutulungan mo si Alfonso. Lumabas ka. Kami na ang bahala ni Maria sa bata. Dalian mo! Natatarantang lumabas si Renante. Naabutan ang tagpo. Nagpapalitan ng lakas ang aswang at kanyang kapatid. Napapadaing pa siya sa tuwing matatamaan ng matalas na kuko si Alfonso. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Pumasok ka! Hindi, tutulong ako. Tutulungan kita. Wika ni Renante. Nakaramdam siya ng panginginig nang titigan siya ng aswang. O tignan mo na, naihi ka pa sa pantalon, pumasok ka na nga. Kaya ko na to. Idinaan sa biro ni Alfonso ang pakikipaglaban sa aswang. Paulit-ulit niya itong sinaksak hanggang sa napaangil ang nilalang. O diba? Laruan ko lang ang isang to, tignan mo. Wika ni Alfonso. Tinaga niya sa likod ng aswang. Dito na napalod ang nilalang, lalo na nang tagain muli sa magkabilang tuhod. Walang binatbatang pagkahalimaw nito sa taglay na bangis ni Alfonso na ginawa pang katatawanan ang kawawang aswang. Ang lakas ng loob mo mambulabog, tapos titiklop ka naman kaagad. Ay nako, tumayo ka, hindi pa ako pinagpapawisan sa'yo. Wika ni Alfonso. Sa lalim ng natamong sugat ng nilalang, unti-unti na itong nanghina. Napagod na rin siya kaya tinapos na. Walang awang pinugutan ng ulo. Natulala naman si Renante, lalo na nang sipain nito ang pugot na ulo. O ano, mangha ka sa kuya mo. Wika ni Alfonso. Si Renante na nanlalamig pa ay hindi nakapagsalita. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakabawi. Nang mapuksa ang aswang, bumalik na sa normal ang kalagayan ng sanggol. Nakahinga ang ina, maging si Aling Josefa, nakagad tinignan ang nangyayari sa labas. Napaduwal pa ito nang makita ang pugot na ulo. Sakto rin kasing nakatingin siya sa direksyon nang sinipa ito ni Alfonso.
Renante, kumuha ka ng gaas at posporo. I-dispatcha natin ang nilalang na ito. Bilisan mo, nakakadiri na. Kumilos na si Renante upang mailigpit ang nakakalat na katawan ng aswang. Pinagtulungan nila itong dalhin sa lugar kung saan hindi naaabot sa mga bahay-bahay ang amoy kapag susunugin na ang bangkay. Sa lupain nila sa una nito dinala. Malawak na kapatagan na walang tahanan sa malapit. Kagad nila itong sinunog. Habang inaantay na maging abo, napapatanong si Renante sa kapatid. Kuya, talaga bang hindi ka nagkasugat kahit na paulit-ulit kang kinalmot ng aswang? Kitang-kita ko yun eh. Dali-dali namang ipinakita ni Alfonso ang sarili sa kapatid upang patunayan na hindi siya nagkaroon ng kahit isang sugat. Protektado ako ng tangan kong mutya. Kahit saksakin mo pa ako, hindi naman ako mamamatay. Halika, subukan mo. Hoy, loko! Ano ba? Oo na, hindi na kailangang subukan, naniniwala na ako. Mas mabuti gawin natin ang aktwal para hindi ka magduda. Ano, halika na. Umuwi na nga lang tayo. Kanina pa ako kinakagat ng lamok eh. Halika na, sumunod ka na. Matapos ng kaganapang iyon, muling naging abala ang magkakapatid sa dumadayong nagpapagamot. Iba't ibang karamdaman ang dumadalo sa lugar. Dito na itinoon ni Alfonso ang kanyang atensyon upang mas matutukang maigi. Katawang niya pa rin ang kapatid at si Aling Josefa. Sa paglipas ng panahon, mas lalo silang dinagsa dahil isang kurap lamang nawawala na ang iniinda. Marami ang nagtatanong kung ano ang sekreto niya o kung siya ba ay isang santo dahil sa angking husay. Ipapatong lamang ang palad sa ulo ng pasyente, nawawala kaagad ang sakit. Santo? Hindi yan santo. Sintu-sintu yan. Hoy, grabe ka sa akin ha. Bumalik ka nga sa labas. Sumasabat ka pa sa usapan. Walang sekreto si Alfonso at mas lalong hindi siya santo. Sadyang nabiyayaan lamang ng may kapal ng kausayan upang magpagaling ng mga karamdamang nagpapahirap sa mga tao. Ang tanging kargada lamang niya, pagdarasal sa araw-araw at ang tangang mutya na dagdag proteksyon at panlaban sa anumang banta ng nilalang. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang malinis na hangarin na Alfonso na tumulong sa mga mamamayan nang walang inaantay na kapalit. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Moises. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Anong nangyari dito, Sargento? May mga nakakita ba? Tanong ni Moises. May ilang nakakita ng bangkay, pero hindi nila nasaksihan kung paanong nangyari ang krimen. Pero malakas talaga ang kutob ko, Teniente. Hindi tao ang may gawa nito. 4 na katao. Iisa lang ang marka na nakita sa kanilang katawan at hindi yon gawa ng patalim. Wika ni Sargento Abel. Yang ka na naman, Abel eh. Ano, aswang na naman ba ang may gawa? Nako, tigilan mo na yung kakapaniwala mo sa mga katang isip. Walang aswang. Ginagawa lang silang panakot sa mga kabataan ng araw para wag lumabas ng 10 oras ng gabi. Maniwala ka, Teniente. Totoo sila. Hindi lang basta kwento ang mga aswang. Kasalukuyang nasa pinangyarihan ng krimen sina Moises at ang kaibigan niyang si Abel. Naglilingkod bilang pulis sa kanilang bayan ang 25 taong gulang na binata. Maagang tumaas ang ranggo dahil nagtapos ito ng akademya sa ibang bansa sa kursong abogasya. Ngunit piniling umuwi ng bansa
para ipursige ang matagal ng pangarap na maging pulis. Lumaki sa marangyang pamilya itong si Moises. Nagmamay-ari ang mga magulang ng malaking kumpanya na gumagawa ng pyesa ng sasakyan sa bansang Korea. Doon din ito ay pinanganak. Ngunit lumaki sa piling ng kanyang lolo at lola. Nagtapos ng sekundarya sa Pilipinas. Matapos ay sumama sa kanyang mga magulang para mag-aral ng kolehiyo. Matanong ko lang sa'yo, sir. Bakit mas ginusto mong maging pulis sa Pilipinas? Mas malaki ang kita sa ibang bansa. Kahit hindi ka na nga magtrabaho eh. Tanong ng kaibigan na si Abel. Patuloy pa rin silang nag-iikot sa pinangyarihan ng krimen habang naghahanap ng mga palatandaan ng salarin. Alam mo, Abel, kapag pangarap mo, kahit gaano kaliit ang sweldo, kahit gaano kahirap masaya ka, yun ang gusto mo eh. At isa pa, kahit hindi na ako magtrabaho, hindi pwede yun, oh. Hindi ko naman pagmamay-ari ang kumpanya ng mga magulang ko. Biglang napahinto si Abel nang makita ang mga bakas ng paa na papasok sa kagubatan. Naupo ito para makitang mabuti ang mga ito. Hindi ba bakas ng tao to, Moises? Maliwala ka sa akin, hindi tao ang may gawa nito. Tinignan ni Moises ang mga bakas. Napansin ang mahabang daliri. Hindi tao. Parang bakas ng malaking unggoy. Ay nako, Abel, alam mo masyado ka nang nagpapaniwala sa mga kwento. Halika na nga, bumalik na tayo sa presinto para makapagpasa tayo ng report. Kaunting kaalaman tungkol sa ating tampok na karakter. Si Moises ang tipo ng taong hindi naniniwala sa mga pamahiin at mga kwento hanggat hindi niya ito napapatunayan at nakikita ng sariling mga mata. Hindi niya ito pinaniniwalaan dahil na din sa kursong tinapos. Nadala nito ang pagiging mapagduda sa lahat ng bagay, lalo na kung may kinalaman ito sa batas. Habang nasa daan, patuloy pa ring nagsasalita si Abel tungkol sa krimen. Sinaway naman ito ni Moises dahil naaalibadbara ng binata. Pre, tapos na yung trabaho natin ha. Yan pa rin yung lumalabas sa bibig mo. Pwede ba? Ugaliin mong ilabas ang trabaho sa personal na buhay. Ay nako, ibaba mo na nga lang ako dyan sa kanto. Mamamasahin na lang ako pauwi. Hindi na ako na. Hindi na ako magsasalita. Kapala, sasama ka ba bukas? Hindi siguro. Kailangan ko ipagpatuloy yung investigasyon eh. Isa pa, hindi naman tayo titigilan ni Hepe ng kakatanong tungkol dun. Kayo na lang siguro. Kinabukasan maagang pumasok ang binata. Binalikan nito ang pinangyarihan ng krimen upang ipagpatuloy ang investigasyon. Alam ng binata na nasa paligid lang ang mga palatandaan. Ngunit kahit ilang beses na mag-ikot si Moises, hindi nito mahanap ang kahit anong palatandaan. Hanggang sa mapansin nito ang maliit na pamayanan sa bandang ibaba ng lugar. Nagpa siya si Moises na puntahan nito para makapagtanong. Ngunit nang makita siya ng mga tao, nagsipag-alisan ng mga ito na tila takot sa kanya. Hanggang sa madako ang binata sa gawing dulo ng maliit na komunidad. Nag-iisang maliit na kubo na lang ang nakatayo roon at may lalaking nakatira. Tinatayang nasa edad 40 ang edad nito. Matipuno ang pangangatawan. Napansin ni Moises ang pilat nito sa kanang braso. Pisngi na parang kinalmot ng kung anong nilalang. Mawalang galang na po. Maaari po bang makapagtanong? Tanong ni Moises. Ano yun? Bilisan mo, may ginagawa ako. Tungkol sa nangyaring patayan eh. Gusto ko sanang malaman kung may nagawi bang kahina-hinalang tao dito. Sa pagkakaalam ko, ikaw pala ang nagagawing kahina-hinala dito. Sino ka ba? Nagtatanong ka ng tungkol sa nangyaring patayan dyan sa taas. Ano bang meron sa'yo? Nagkataong hindi nakasuot ng uniforme si Moises, kaya hindi siya nakilala ng mga tao.
Pasensya na hindi ako nakapagpakilala. Ako po si Teniente Moises. Pulis po ako. Ako nakatalaga sa kasong patayang nangyari dyan sa taas. Ibinaba ng lalaki ang hawak na palakol at lumapit sa binata. Ay, pasensya na din po, Tiniente ah. Hindi po kasi kayo naka-uniforme kaya hindi ko kayo nakilala. Ako pala si Felipe, ang nagsisilbing pinuno ng pamayanang ito. Halika, doon tayo sa bahay nang makapag-usap tayo ng maayos. Pagkapasok nito sa tahanan, inalok nito si Moises ng maiinom. Wala kasi akong nakitang ebidensya doon mismo sa pinangyarihan. Maliban na lang sa mga bakas sa katawan ng biktima. Yung kasama ko nakakita ng bakas sa mga paa. Pero hindi naman sa tao yun eh. Parang kapareho ng paa ng malaking aso. Wala naman kaming napapansin na kakaiba sa paligid. Hindi rin namin naramdaman ang nangyaring patayang kagabi. Nitong umaga lang namin nalaman eh. Nagtanong pa ng ilang bagay si Moises tungkol sa pamayanan. Dahil yun din ang unang beses na nakarating siya sa lugar. Walang pagdadalawang isip na sumagot si Felipe. Ayon dito, matagal nang naninirahan ang mga tao sa lugar. Ang ama niya ang unang namuno. Nang mamatay ito ay siya ang pumalit. Ayon din kay Felipe, nabawasan na ang bilang ng mga taong nakatira sa lugar. Ang ilan sa mga ito ay nagsipaglipatan na sa syudad upang makipagsapalaran. Ang mga naiwan na lang, ang mga pamilyang ikinabubuhay ang pagsasaka at pag-aalaga ng mga hayop. Napasarap sa pakikipagkwentuhan ang binata. Hindi nito namalayang gabi na kung hindi pa siya napadungaw sa bintana. Nako! Buong araw na pala ako nandito. Salamat Felipe ha. Pero kailangan ko nang umalis eh. Ituloy na lang natin yung usapan sa mga susunod na araw. Walang problema, Tiniente. Ihatid na kita sa bukana. Mapanganib na ang daanan sa ganitong oras. Naglipa na sa lugar ang mga alagang aso ng mga kapitbahay. Habang naglalakad ang dalawa, napansin ni Moises ang malalaking asong naglalakad sa gilid ng daan. Ang ipinagtataka ng binata, halos magkakasing laki ang mga ito at karamihan ay kulay itim ang balahibo. Isa lang ba yung pinagmumulan ng mga asong yan? Bakit parang magkakamukha lang sila? Hindi, Tiniente. Iba-iba yung pinagmulan ng mga asong yan eh. Madilim nga lang kaya akalain mong magkasing laki lang sila at magkakamuka. Pero bueno ha, nandito na tayo sa bukana. Hanggang dito na lang kita ihahatid. Liblib pa rin ang lugar. Kailangan pang maglakad ng binata ng ilang metro bago marating ang lugar kung saan nakaparada ang sasakyan. Walang problema Felipe. Una na ako ha para makauwi ka na din. Salamat pinatuloy mo ako sa tahanan mo. Matapos ay tumuloy ito sa paglalakad. Ilang hakbang pa lamang, nang lumingon ito ay nakitang nakatayo pa rin si Felipe sa mismong bukana ng baryo. Ang nakakagulat, nakaupo sa tabi nito ang malalaking aso. Kumaway ang binata at bilang pamamaalam, tumugon naman si Felipe at muling nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating nito sa kotse, nagulat ang binata dahil nakaupo sa loob nito si Abel. Ang tagal mo doon, Tiniente. Mabuti na lang, sinabi na mga kasama natin kung saan ka nagpunta. Ano bang ginawa mo doon? Wala naman sarento, sinubukan ko mag-imbestiga eh. Pero wala ring alam yung mga tao dito eh. Nakausap ko yung pinaka-pinuno ng pamayanan. Wala din silang nakita o narinig. Hindi ko alam kung saan tayo magsisimula sa kasong to. Ayaw mo lang kasing maniwala sa akin. Sinabi ko sa iyo na hindi tao ang pumatay sa mga biktima. Doktor na mismo ang nagsabi, gawa ng malaking hayop ang sugat ng mga biktima. Sa pagkakataong iyon, tinimbang ni Moises ang mga pangyayari. Binigyan ng pagkakataon ang kasamang ipaliwanag ang mga sinasabi. O sige nga, ipaliwanag mo sa akin at sabihin mo kung saan mo nakuha ang ideyang yan.
Paano mo nasabi na hindi nga tao ang may gawa ng pagpatay? Magsisimula tayo sa katawan ng mga biktima sa morgue. Halika, ako na magmamaneho. Wika ni Abel at pagdating sa morgue, tinignan ng binata ang mga bangkay. Nalinis na ito ng mga embalsamador. Ngunit nakaimbak lang ang mga ito dahil walang kumikilalang kaanak. Ano bang titignan natin dito, Sarento? Tanong ni Moises habang pinagmamasdan ang sugat sa dibdib ng biktima. Tignan mong mabuti, tenyente. Isukat mo ang kamay mo sa distansya ng bawat hiwa. Tugon ni Abel. Ginawa naman ito ni Moises. Laking gulat ng binata dahil halos kasukat ito ng kanyang kamay. Huwag mong sabihing likha ng kamay ng tao ang sugat na to. Tanong ni Moises. Tumpak, tenyente. Yan mismo ang gusto kong ipakita sa'yo. Ngayon pumunta tayo sa iba pang salarin. Mapapansin mo ang malalalim na kagat sa kanilang leeg. Tignan mong maigi. Yung mga marka sa ngipin. Gaano kalaki ang butas nito? Hindi ba kasing laki ng hintuturo mo? Tatanungin kita, tenyente, anong hayop ang nabubuhay dito sa Pilipinas ang merong ganyang kalaking pangil? Tugon ni Abel. Napaisip ang binata dahil totoo ang sinasabi ng kasama. Wala nga akong alam na ganyang kalaking hayop pa. Pero nung klaseng nila lang ang gagawa niyan. Tanong ni Moises. Yan mismo ang tutuklasin natin ngayong gabi. Halika, samahan mo ko sa kaibigan kong matanda doon sa may likod ng simbahan. Siya ang maaaring makasagot sa mga tanong natin. Tugon ni Abel. Muling bumiyahe ang dalawa pabalik sa labas ng bayan. Sa pagkakataong iyon, pinuntahan nila ang tahanan ng kakilala ni Abel. Pagdating sa lugar, nakita nitong nakaupo sa atangan ang isang matandang nagsisindi ng kanyang tabako. Napatingin sa kanilang dalawa ang matanda. Napatayo ito. Sinubukang maaninag kung sino ang mga paparating na panauhin. Huwag kang magsasalita, tenyente. Ako ang makikipag-usap kay Tatang Ingo. Medyo may diferensya yan sa pandinig eh. Kaya kailangan mong lakasan kapag magsasalita ka. Wika ni Abel. O sige, walang problema. Ikaw naman yung nakakakilala sa taong yan eh. Mas mabuting ikaw na yung makipag-usap. Tugon ni Moises. Nagpatuloy ang mga ito. Marahang pumasok sa tahanan ng matanda. Matapos magsalita ng kaibigan, bumati naman si Moises ng magandang gabi. Nilakasan nito ang tinig para marinig ng matanda. Magandang gabi po. Mga pulis po kami. May gusto lang sana kaming itanong. Ay huwag ka ngang sumigaw, naririnig kita ng maayos. Bakit ba anong kailangan nyo sa akin? May kasalanan ba ako? Tanong ni Tatang Ingo. Wala naman po, Tatang. Naparito lang po kami para magtanong tungkol sa ilang bagay. Alam ko pong kailangan makakasagot sa mga ito. Wika ni Abel. Kung ganon, ano ba ang gusto mong malaman? Tanong ni Tatang Ingo. Hinayaan ni Moises na si Abel ang magsalita. Tungkol po sa nangyaring patayan doon sa Tumana. Kung hindi po nakarating sa inyo, 4 na tao po kasi yung nakitang patay sa lugar eh. Hindi po malinaw kung sino may gawa. Pero may suspetsya po ako, hindi tao ang pumatay sa kanila. Tugon ni Abel. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung bakit mo nasabing hindi tao ang may gawa ng pagpatay? Ano ang mga palatandaang nakita mo? Tanong ni Tatang Ingo. Yung mga sugat po ng biktima, hindi po sila gawa ng patalim eh, kundi kuko ng malaking hayop. Wala rin kaming nakitang ibang palatandaan na tao ang gumawa.
Yung mga bakas sa lupa hindi bakas ng tao, bakas ng malaking aso. Pagpapaliwanag ni Abel. Alam niyo, may mga kwentong kumakalat sa lugar na ito tungkol sa mga nilalang na pumapatay at kumakain ng lamang loob ng tao. Gabunan ang tawag sa kanila. Isa sa pinakamalakas na lahi ng mga aswang. Wika ni Tatang Ingo. Aswang? Seryoso ka ba sa sinasabi mo, Manong? Hoy Abel, sinabi ko sa'yo ayokong sayangin ang oras ko dito. Pasensya na po, Tatang, pero hindi po ako naniniwala sa mga ganyang kalokohan. Tugon ni Moises. Akmang aalis na sana ito nang tumayo si Tatang Ingo. Ipinakita ang kanyang tenga. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang malalaking pilat na naging dahilan upang mawala ang tenga nito. Ang mga pilat na ito, likha ng isang gabunan. Kamunti ka na akong mamatay dahil sa kanila. Kaya nga nagpasya kong tugisin ang mga yan. May pagmamalaki ko sa iyo na marami din sa mga nilalang na yon ang namatay sa pamamagitan ng aking talim. Wika ni Tatang Ingo. Sabay bukas ng isang baul. Punong-puno ng bungo ng mga nilalang. Dinampot ni Tatang Ingo ang isa sa mga ito. Inilapag sa mesa. Mahaba ang pangil. Kakaiba ang hugis nito kung ikukumpara sa normal na bungo ng tao. Anong uri ng hayop yan? Tanong ni Moises. Bungo ng isang gabunan na napatay habang nasaan yung aswang. Maniwala ka o hindi, totoo sila, Moises. Ngayon nasa harapan natin ang biktima ng isa sa kanila. Seryoso ang kasong ito, Tenyente. Hindi ito malulutas kung papairalin natin ang pamamaraan ng tao. Wika ni Abel. Pero hindi pa rin ako makahanap ng mga dahilan para maniwala sa mga sinasabi niyo. Ayokong itaya ang propesyon ko dahil lang sa mga bagay na walang basehan. Tugon ni Moises. Hindi mo naman kailangang itaya ang propesyon natin dito, Tenyente. Dahil sa totoo lang, labas na ang bagay na ito sa trabaho natin. Nasa iyo kung gusto mong tumulong. Tugon ni Abel. Kung sakaling tumulong ako sa paglutas, saan tayo magsisimula? Tanong ni Moises. Dito mismo sa 4 na biktima. Kailangan natin silang obserbahan. Ipapaalala ko lang sa'yo, wala nang halaga ang ranggo natin dito. Pareho tayong pangkaraniwang tao na may iisang misyon. Yun ay ang malaman at ipaalam sa tao ang totoong nangyayari. Tugon ni Abel. Nang gabing iyon, binuo ng dalawa ang kanilang plano. Ipinagpatuloy ni Moises ang pakikitungo sa mga taong nasa nayon ni Felipe. Ilang araw nagpabalik-balik ang binata sa nayon nang hindi nalalaman ni Felipe. Hanggang sa matuklasan ng binata ang katotohanan, ito ay nang minsang ginabi sa pagmamatsyag. Hindi sinasadyang nakatulog sa taas ng punong pinagtataguan. Nalimpungatan si Moises ng mapagtantong gabi na. Akmang bababa sana ito sa puno nang makitang naglalakad si Felipe papasok ng kagubatan. Hindi kumilos si Moises. Hinayaan niya itong makalampas. Nang makalayo na ay dali-daling bumaba ang binata at sinundan ito. Nakarating sa pinakaliblib na bahagi ng gubat si Felipe. Nagsindi ng sulo. Pumasok ito sa isang kubo. Marahang naglakad si Moises papunta sa kubo. Naghanap ito ng siwang para makita kung ano ang ginagawa ni Felipe sa loob. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makita ang isa pang lalaking kamukha ni Felipe. Pasensya ka na, Badong, kung ngayon lang uli ako nakadalaw. Delikado kung palagi ako magpupunta dito .
Naglilibot sa paligid ang mga pulis. Bakit kasi pinatay mo pa yung 4 na kalalakihang yun eh? Wika ni Felipe. Hindi ko maiwasang mangyari yon dahil nasa alanganing sitwasyon ako. At isa pa, nararapat lang din sa kanila ang kaganapan dahil malaki ang kasalanan nila sa mga tao. Marami ang pinatay nila at ibinibintang sa kauri natin ang kanilang mga krimen. Tugon ng isa pang lalaki na nagngangalang Badong. Kahit na Badong, hindi mo pa rin dapat ginawa ang bagay na yun. Ay naku, hayaan mo na nga. Huwag ka na munang lalabas sa gubat dahil sa oras sa makita ka ng mga pulis, maaaring maginala sila at malaman ang ginawa mo. Matinik pa naman yung pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Wika ni Felipe. Sa pagkakataong iyon, nagpa siya si Moises na arestuhin si Felipe, pati na rin ang kasama nito. Sinipa ng binata ang pintuan at tinutukan ng baril si Felipe. Huwag kang magkakamali, Felipe. Ibaba mo yung itak mo. Tapos yung kamay mo, ilagay mo sa likuran. Hindi naman nagsalita si Felipe. Sinunod ang sinabi ni Moises. Sandali lang, Tenyente. Hayaan mo kaming magpaliwanag. Wika ni Felipe. Sapat na ang mga narinig ko. Kung ano man ang sasabihin nyo, doon na sa presinto. Tugon ni Moises. Ayos din to Sigurado ka ba sa gagawin mo, Tenyente? Baka pagsisihan mo ang susunod mong hakbang. Wika ni Badong. Huwag mo siyang gagalawin, Badong. Inosente ang taong yan. Hindi niya alam ang totoong nangyayari. Wika ni Felipe. Anong hindi ko alam? Sige nga, Felipe. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Wika ni Moises. Ibaba mo yung baril mo at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Muling wika ni Felipe. Dito siya nagsimula na ipaliwanag ang tungkol kay Badong. Kambal ko si Badong at kung ano man ang narinig mo, totoo yun lahat. Si Badong ang pumatay sa 4 na kalalakihan dahil nahuli niya ang mga yon sa aktong pandurukot sa 4 na kabataan sa kabilang bayan. Pagpapaliwanag ni Felipe. Totoo ang sinasabi ng kapatid ko. Pinatay ko ang mga taong yon dahil gumagawa sila ng krimen. Wika ni Badong. Alam mo ba kung anong ginagawa nila sa mga kabataang kinukuha? Tanong ni Moises. Nagawa kong paaminin ng isa sa kanila. Ayon dito, dinadala mga kabataan sa isang lugar para kunin ang mga lamang loob. Ipinagbibili sa mga nangangailangan. Ito ang kanilang pagkakakilanlan. Baka may makilala ka sa kanila. Tugon ni Badong. Sabay hagis ng gamit ng 4 na biktima. Nagulat ang binata dahil ang 4 na kataong iyon ang matagal nang hinahanap ng kapulisan. Sala rin ang mga ito sa pagkawala ng maraming kabataan, hindi lang sa kanilang bayan, maging sa mga karatig probinsya. Kung ganon, paano mong nalaman na sila may gawa ng mga pandurukot? Tanong ni Moises. Matagal ko na silang minamanmanan hanggang sa nahuli nila kung sinusundan sila. Kaya wala na akong nagawa kung hindi ang lumaban at patayin silang lahat. Tugon ni Badong. Pasensya ka na, Tenyente, kung nagsinungaling ako Ginawa ko lang ang bagay na yon para protektahan ng kapatid ko. Wika ni Felipe. Huwag kang mag-alala, Felipe. Hindi ako pumunta dito bilang pulis. Naparito ako para malaman kung sino talaga ang pumatay sa mga kalalakihang yon. Nanatiling misteryo sa amin ang kanilang pagkamatay dahil walang naiwang bakas maliban na lang sa sugat. Tugon ni Moises.
Ngayong maliwanag na ang lahat sa'yo, ang hinihiling ko lang, itago mo ang sekreto ng aking kambal. Wika ni Felipe. Wala kang dapat ipag-alala dahil hindi ko yan ipagkakalat. Pero hindi pa rin ako makapaniwala. Totoo talaga kayo. Tugon ng binata. Pinaliwanag ni Felipe ang lahat. Simula sa umpisa at kung paano silang napunta sa bayang iyon. Ayon kay Felipe, hindi sila orihinal na taga-bayan. Napilitan silang umalis sa kanilang pinagmulan dahil sa pagtugis ng mga taong hindi nauunawaan ang kanilang mga kinaugalian. Oo, mga aswang kami. Hindi namin tinatanggi. Pero malaki ang pagkakaiba namin sa pangkaraniwang aswang. Kailanman, hindi namin tinangkang pumatay at kumain ng laman ng tao. Kung nakakapatay man kami, yun ay dahil sa ipinagtatanggol namin ang aming mga sarili. Pagpapaliwanag ni Badong. Kaming mga gabunan, walang pinagkaiba sa mga normal na tao. Bawat isa sa amin, isinilang na kambal. Iisa lang ang may kakayahang magbagong anyo at ang isa naman ay normal na tao. Sa lumang pamamaraan, pinapatay ang sanggol na walang kakayahan sa paniniwalang makakasagaba lang ito sa kanyang kapatid. Pagpapaliwanag ni Felipe. Pero mali ang paniniwalang yun dahil napatunayan ng aming nasirang ama na sa oras na patayin ang kakambal ng gabunan, maaari itong magdulot ng kakaibang epekto sa naiwang kambal. Hindi nito nakokontrol ang pagbabagong anyo, gayon din ang pagkayok sa laman ng tao. Wika ni Badong. Ang ibig niyong sabihin, kayong dalawa pinanganak na kambal, tapos si Badong lang ang may kakayahan na magbago ng anyo. Ikaw, Felipe, anong kaya mong gawin? Tanong ni Moises. Ako ang gumagamot sa sugat ni Badong. Dahil din sa akin, nakokontrol ng kapatid ko ang pagbabagong anyo niya. Pero sa oras na malayo kami o mapatay ako, walang sino man ang makakapigil sa aking kapatid. Tugon ni Felipe. Hindi makapaniwala si Moises sa mga naririnig. Hindi rin inaasahan ng binata na mapapatunayan ang mga sinasabi nila Badong. Habang nag-uusap, nakarinig sila ng mga sumisigaw na tao. May inaasahan ka bang darating ngayon, Felipe? Mukhang may mga bisita tayo. Wika ni Badong. Wala, Badong. Maganda ka, Tinyente. Malamang mga maangaso sila. Madalas silang sinusuyod ang bahaging ito ng gubat para mahuli ang maiilap na hayop. Kung ganon, ako na ang bahala sa kanila. Akmang lalabas na sana ito ng kubo. Bigla siyang hinila ni Felipe. Hindi mo sila kakayanin, Tinyente. Meron silang taglay na agimat para hindi tabla ng anumang sandata. Mas makakabuti kung manatili ka. Hindi na ituloy ni Felipe ang sasabihin. Biglang nagliyab ang bahaging likod ng kubo. Mga walang iya. Talagang hinanap pa nila ang pinagtataguan ko. Anong ibig mong sabihin? Bakit nasundan ka ng mga maangaso? Bago ka dumating, nakipagsagupaan ako sa mga yan. Hinayaan ko lang silang makalis, pero bumalik pa rin ang mga lintik. Sinipa nito ang pinto ng tahanan at kagad lumabas ng kubo para harapin ang mga mangaso. Pagkaapak pa lang ni Badong sa labas ng kubo, sinalubong na ito ng mga palaso at bala ng mga mangaso. Dali-dali nitong nilingon ang kakambal upang sanggain ang bala. Gumante ng putok si Moises. Laking gulat nito nang makitang kasama ng mga mangaso si Abel. Nakita din siya ng kaibigan. Kagad na pinatigil ang putukan. Anong ginagawa mo dito, Tinyente? Bakit kasama mo ang mga yan?
Ikaw ang dapat kong tanungin ng ganyan. Bakit kasama mo mga maangaso? Sila yung kinontrata ko sa paghanap. Mga dati silang tauhan ni Tatang Ingo. Sa wakas, natuntun ko na kayo. Dekada ang ginugol ko sa paghahanap. At kung hindi pa dahil sa dalawang pulis na ito, hindi ko mahanap ang lungganyung mga aswag. Teka, sandali lang. May hindi pagkakaintindihan dito, Tatang Ingo. Maghulos dili kayo. Hayaan niyong magpaliwanag ang magkapatid. Ano pa ang dapat ipaliwanag, Tenyente? Hindi mo alam ang totoong kwento kaya tumabi ka kung ayaw mong madamay. Muling itinaas ni Moises ang baril. Itinutok ito sa matanda. Pasensya na. Pero hindi ko hahayaang saktan niyo ang dalawang ito. Ano bang ginagawa mo, Tenyente? Aswang ang mga yan. Bakit mo sila pinagtatanggol? Hindi na makikinig sa'yo ang kaibigan mo. Pinanghawakan na ng aswang ang kanyang isipan. Hindi totoo ang bagay na yan. Huwag kang makinig sa kanya, Abel. Hindi masama ang mga taong ito. Hindi nyo lang nauunawaan ang kanilang pamamaraan. Bakit hindi nyo pakinggan ang kanilang kwento? Wala nang pag-asang makinig ang mga taong yan. Kaya umalis na tayo dito, Tenyente. Harangan ko sila. Tumakas kayo ni Felipe. Susunod ako. Sabihin mo yan sa kanya. Hindi mo sila kakayanin, Badong. Napakadami nila. At paniguradong may nakatago pa sa paligid. Alam ko ang kilos sa mga kagaya nilang mga tao. Nagmatigas si Badong. Nagulat si Moises sa ginawa nito. Huwag ka nang makulit, Tenyente. Pakiusap, ilayo mo dito ang kapatid ko. Ako na ang bahala at pangako. Susunod ako kung saan man kayo magpunta. Sabay takbo papunta sa mga mangaso. Umulan ng napakaraming palaso mula sa mga nakatagong kasamahan ni Tatang Ingo na siyang nagsisilbing palatandaan ni Moises. Pinagbabaril niya ang mga ito, dali-daling umalis sa lugar. Habang papalayo, nakita nito si Badong na unti-unting nagpapalit ng anyo. Nalaglag mula sa katawan nito ang mga bala ng baril. Maging ang mga palasong may sima, parang damo lang kung bunuti ng gabunan. Nasa ligtas na lugar na sila Moises. Patuloy nitong pinagmamasdan ang kakambal ni Felipe. Nasa anyong aswang ito na parang malaking asong nakatayo sa dalawang paa. Mahaba ang mga buhok. May makapal na balahibong tumutubo sa likod. Maging ang buntot nito, maganda kung titignan, lalo pa kapag tinatamaan ng liwanag ng buwan. Si Badong ang huling gabunang nabubuhay, kaya gano'n na lang ang pag-iingat ko sa kanya. Hindi namin alam kung magkakaroon pa kami ng pagkakataong makapagparami ng lahi. Ito ang inaalala ko dahil sa oras na mawala si Badong, tuluyan ding maglalaho ang pag-asang yun. Patuloy na nakatingin si Moises sa nakikipaglabang gabunan. Hindi nito lubusang akalain na magiging taliwas sa kanyang iniisip na anyo ang isang aswang ang nakikita. Ibang-iba ang aking nakikita sa naiisip kong anyo ng isang aswang. Masyadong maganda ang itsura ng anyo ni Badong para isama sa kategorya ng mga halimaw. Ang mga kagaya naming gabunan, hindi basta-bastang aswang, Tenyente. Kami ay mataas na uri mula sa direktang linya ng aming mga ninuno. Taglay namin ang kakayahang ito simula nang isilang kami. Ngunit iilan lang sa amin ang nagtatagumpay na marating ang ganitong antas ng kakayahan. Karamihan sa mga gabunan namamatay bago pa man tumuntong sa tamang edad. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, pinapatay ng aming mga ninuno ang kakambal na tao ng isang gabunan para maging ganap ang kapangyarihan ng naiwang sanggol. Maya-maya nilingon nila si Badong. Umangil ito ng malakas. Halika na, Felipe. Mukhang kailangan na nating lumayo pa sa lugar. Nagsipulasa na sina Tatang Ingo at Abel. Mabilis na tumakbo palayo ang dalawa
hanggang sa marating ang kabilang bahagi ng ilog. Ligtas na tayo dito. Hindi na tayo masusundan ng mga kalaban. Talagang hindi tumigil si Tatang Ingo sa pagtugis sa mga kauri namin. Kahit ilang beses na siyang kamuntikang mamatay sa kamay ni Badong, hindi pa rin siya nadadala. Matindi ang galit ng matandang yon sa mga kagaya nyo. Ano ba ang dahilan? Bakit gano'n na lang ang pagnanais niyang maubos kayo? Sasabihin ko sa iyo ang katotohanan, Tinyente. Ang mga gabunang kagaya ni Badong, may taglay na bertud na maaaring bumuhay ng mga taong namatay. Ito ang hinahabol ni Tatang Ingo. Malaki din ang galit niya sa aming angkan dahil pinatay ng mga aswang ang kanyang buong pamilya. Hindi nito alintana kung gabunan o pangkaraniwang aswang ang makakabangga. Para sa kanya, pare-pareho lang ang lahat ng mga aswang. Mukhang palalim ng palalim ang mga nalalaman ko mula sa inyo. Pero wag kang mag-alala, mananatiling sikreto ang lahat ng ito. Wika ni Moises. Bagay na pinasalamatan ni Felipe dahil alam nitong may isang salita ang binata. Ang mabuti pa, gumawa na muna tayo ng pansamantalang masisilungan. Mukhang babagsak yung ulan, no? Hindi maganda kung mabasa ka sa lugar na to. Wika ni Felipe. Ilang minuto pa ang nakalipas. Nakaramdam ng pagkilos sa paligid si Moises. Dali-dali nitong binunot ang baril. Ngunit sinaway siya ni Felipe. Ibaba mo yan, Tinyente. Si Badong yung paparating. Hindi nga nagkamali si Felipe. Ilang segundo lang ang nakalipas, lumantad mula sa masukal na bahagi ng gubat ang kakambal nito. Masyadong matigas ang ulo ng mga mangaso. Kaya wala na akong nagawa. Inubos ko na sila, Felipe. Mabuti at nakarating kayo sa kabila ng ilog. Hindi nila tayo masusundan sa lugar na to. Magpapalipas tayo ng gabi at kinabukasan. Pupunta tayo sa dati naming tirahan. Wika ni Badong. Hindi na nagsalita pa si Moises. Para sa kanya, sapat nang makitang ligtas si Badong para patunayan kung gaano kamakapangyarihan ang isang gabunan. Kinabukasan, pagputok ng liwanag, nagpatuloy sa paglalakad ang tatlo. Hanggang sa marating ng mga ito ang kalsada. Binaybay nila ang kabaan ng daan hanggang sa makarating sa isang maliit at abandonadong pamayanan. Ano ba tong lugar na to? At saka, nasaan yung mga nakatira? Tanong ni Moises. Yan ang nayon kung saan kami isinilang, Tinyente. Matagal nang abandonado ang lugar na ito dahil sa kagagawa ni Tatang Ingo. Pinagpapapatay niya mga nakatira sa lugar nung mga panahong tinutugis niya mga kauri namin. Wika ni Felipe. Tandang-tanda ko pa nung una ko siyang makarap. Bata pa ako ng mga sandaling yun at masyadong mapusok. Sinugod ko ang matanda. Tinamaan ko siya ng kalmot sa kanang pisngi, pababa sa kanyang braso. Kung mapapansin mo, wala nang kanang tenga si Tatang Ingo. Yun ay dahil sa akin. Wika ni Badong. Kaya nga gano'n na lang yung paghahangad niya na mahuli si Badong. Halika na nga, doon natin ipagpatuloy yung pag-uusap sa bahay namin. Wika ni Felipe. Pagdating sa lumang tahanan, laking gulat ni Moises dahil buo pa ang bahay. Wala halos bakas o tanda na pinabayaan nito sa mahabang panahon. Parang may nakatira pa rin sa lugar na to ah. Wala man lang bakas na napabayaan sa loob ng mahabang panahon. Wika ni Moises. Yun ay dahil dito ako naglalagi. Walang ibang nakakakita sa akin sa lugar na to. Lalo na nang mapatay ko ang 4 na katao. Tugon ni Badong. Ganun ba?
Mas mabuti siguro kung manatili ka sa lugar na ito, Badong, para maiwasan ang palaging komprontasyon nyo ng mga mangangaso ni Tatang Ingo. Titignan ko kung ano magagawa ko tungkol sa kanila. Wika ni Moises. Nagpaalam itong babalik sa bayan para makapag-ulat sa kanyang superior. Pagdating sa presinto, nakita nito si Abel. Dali-dali siyang nilapitan ng kaibigan upang kausapin. Mabuti naman at pinakawalan ka na mga aswang. Alam mo ba kung saan sila naglulungga, tenyente? Tanong ni Abel. Hindi ko alam. At para na din sa kaalaman mo, Abel, hindi ako binihag ng dalawang yun. Tugon ni Moises. Huwag mo sabihing nalaso nila ang isipan mo. Hindi mo sila dapat kinakampihan, tenyente. Mga halimaw sila. Kung ako sa'yo, hindi na ako muling magpapakita sa mga yon. Wika ni Abel. Matapos ay lumakad ito palabas ng presinto. Hindi na nag-abala pa si Moises sa sundan ng kaibigan. Pagsapit ng hapon habang nagpapatrolya, napansin ng binatang may ilang kataong nakasunod sa kanya. Pamilyar kay Moises ang isa sa mga ito. Kaya naman hinayaan niyang masundan siya. Nagpaikot-ikot si Moises sa bayan para masigurado ang hinala. Ngunit laking gulat nito nang biglang mawala ang mga kalalakian. Nagantay si Moises na lumabas ang mga ito. Ngunit hindi na nagpakita ang mga kalalakian. Laking gulat ng binata. Nakita nito si Badong na biglang umalis sa lugar. Dali-dali niya itong sinundan hanggang sa makarating sa bahagi ng bayan kung saan wala masyadong tao. Badong, sandali lang. Anong ginagawa mo dito? Masyadong delikado. Alam mong maraming humahabol sa'yo, di ba? Wika ni Moises. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko. Ikaw ang inaalala ko. Siguradong hindi ka nalulubayan ni Tatang Ingo. Huwag ka masyadong magtitiwala sa mga kaibigan mo. Sila ang maglalagay sa iyo sa kapamakan. Wika ni Badong. Matapos ay kagad na itong umalis. Bumalik naman ng presinto si Moises upang kunin ang mga gamit. Tapos na ang trabaho niya sa araw na yun. Kaya nagpa siya itong puntahan ang kinaroroonan nila Felipe. Ngunit nang palabas na ito ng gusali, napansin ng binata. Nakatayo si Abel sa tabi ng kotse. Abel, bakit hindi ka pa umuwi? At saka, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Moises. Hindi pa, tenyente. Gusto kitang anyayaang sumama papunta kay Tatang Ingo. Tugon ni Abel. Pasensya na, pero may mga bagay akong kailangang asikasuin. Hindi ako makakasama sa'yo. Wika ni Moises. Binuksan ng binata ang pinto ng sasakyan. Ngunit itinulak ito ni Abel para isara. Wala ka ng ibang pagpipilian. Sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin. Tignan mo ang paligid. Sa tingin mo, tenyente, wala ba akong ibang kasama? Ano bang kailangan mo sa akin? Simple lang. Ituro mo sa amin kung saan nagtatago ang mga aswang. Wala tayong pag-uusapan. Sila ang pakay namin ni Tatang Ingo at wala kang kinalaman doon. Kaya kung ako sa'yo, magsasalita na ako. Wika ni Abel. Kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ko alam kung saan sila nagtatago. Tugon ni Moises. Kilala kita, Moises. Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Kaya ang mabuti pa sumama ka na lang kung ayaw mong madamay ang mga taong nasa paligid. Wika ni Abel. Alam mo ba kung sinong totoong halimaw dito? Kayo, ng mga kagaya mong mga ngaso. Sasama ako sa inyo, pero hindi ko may papangako na magiging ligtas kayo.
Wika ni Moises. Huwag kang mag-alala dahil hindi makakapasok ang mga aswang sa aming kuta. At isa pa, kung pumunta man sila para iligtas ka, hindi na din masama dahil yun mismo ang plano ko sa umpisa pa lang. Ikaw ang magiging paed. Tugon ni Abel. Hindi ganon kamangmang ang mga gabunan para kumagat sa pain nyo. Sino ako para pag-aksaya nila ng oras at para iligtas? Kung sila mismo nagtatago para hindi tuluyang maubos ang kanilang lahi. Wika ni Moises. Hindi ko alam kung ano ang pinakain sa iyo ng mga yon at nagpapaniwala ka sa mga sinasabi nilang kasinungalingan. O syali ka na! Nag-aantay sa iyo si Tatang Ingo! Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay isinakay ni Abel si Moises sa sariling kotse. Dinala ito sa kutang kinaroroonan ni Tatang Ingo. Pagdating sa lugar, laking gulat ng binata. May nakita itong ilang kulungan. May mga taong nasa loob nito. Ang ilan ay nakatali at may busalang bibig. Samantalang ang ilan naman ay walang malay habang naliligo sa sariling dugo. Ang mga nakikita mo, ilan lang sa mga aswang na nahuli namin sa tagal ng panahon ng panunugis. Sayang, Tenyente, malaki sana ang potensyal mo bilang manunugis. Pero kumampi ka sa mga nilalag. Wika ni Abel. Hindi nagsasalita si Moises ng mga sandaling iyon. Hindi ito makapaniwalang ang taong pinagkatiwalaan at ang naging malapit sa kanya ay siya pa ang magdudulot ng kapamakan. Dinala ang binata sa isang kubong bantay sarado ng mga kalalakian. Armado sila ng itak at baril. May malalaking aso sa paligid, kaya hindi madaling makapasok o makalabas ang sino mang magtangka. Pagdating sa loob ng kubo, nakita nito si Tatang Ingo. Nakaupo sa harapan ng mesa, nakasuot ng magarang damit. Tadtad ng alahas ang katawan nito na malayo sa matandang unang nakilala ng binata. Nagulat ka ba, Tenyente? Pasensya na kung binulag kita ng kasinungalingan. Pero sa nakikita ko, may patutunguhan naman ang pagsisinungaling ko sa isang pulis. Wika ni Tatang Ingo. Bakit mo ginawa mga bagay na to, Tatang Ingo? Anong balak niyong gawin sa mga taong nakakulong sa labas? Tanong ni Moises. Don Hernando ang totoo kong pangalan. Pero sige, hahayaan kitang tawagin akong Tatang Ingo dahil yun naman ang pagkakakilala sa akin ng mga tao dito. Isang simpleng matandang naulela dahil sa kagagawa ng mga aswag. Ang mga nakita mong nakakulong sa labas, mga halimaw sila, Tenyente. Halimaw na kailangang patayin. At isa pa, malaking perang dala ng kanilang mga kalansay. Wika ni Tatang Ingo. Ayon pa dito, inaantay niya ang pagbilog ng buwan para tuluyang magpalit ng anyo ang mga aswang na nahuli nila. Doon niya ito papatayin at babalatan ng buhay para kunin ang kanilang mga bungo. Alam mo kung sino ang halimaw dito. Walang iba kung hindi ikaw. Walang kamuwang-muwang ang mga tao na yan. Dahil lang sa pera, handa kang pumatay. Wika ni Moises. Anong sinasabi mong walang muwang? Saan banda, Tenyente? Alam mo ba kung ilang buhay ang nawala sa kamay nila? Alam mo ba kung ilang pamilya ang naulila dahil sa kanila? Hindi! Namuhay ka sa isang lugar o sa mundong hindi nakikita ang nangyayari sa kapaligiran. Ngayon pagmasdan mo ang totoong mundo. Ito ang mundong ginagalawan natin. Maniwala ka man o hindi. Tugon ni Tatang Ingo. Habang nag-uusap,
Nakarinig ng malakas na alulong ng aso si Moises. Napangiti na lang ito. Alam niya kung sino ang paparating. Mukhang nandito na ang mga sundo ko. Pasensya tatang, pero hindi na ako magtatagal. Wika nito. Dali-daling nag-utos sa mga tauhan si Tatang Ingo. Talagang nakipagkasundo ka sa kanila ha? Nanghihinayang ako sa iyo, Tenyente. Pero wala na akong magagawa. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maaaliw ang mga kaibigan mo. Wika ni Tatang Ingo. Matapos ay lumabas ito ng kubo. Pinagsisigawan ang kanyang mga tauhan. Sumilip naman ang binata sa siwang. Laking gulat nito. Nagtalsikan ang mga nakabantay. Mula sa anino ng mga puno, lumabas ang napakalaking nilalang. Nagbabaga ang mga mata. Anyong malaking aso na may katawang tao. Hawak-hawak ng nilalang sa kanyang kamay ang katawan ng isa sa mga tauhan ni Tatang Ingo. Bagaman malaki ang pagkakaiba, alam ni Moises na ang nilalang na yun, walang iba kung hindi si Badong. Nagmadali itong lumabas ng kubo. Tinadyakan ng isa sa mga taong nagbabantay. Kinuha ang hawak na baril. Pinaputukan ang iba pang mga kasama nito. Hindi magkamayaw si Tatang Ingo nang makita ang nangyaring kaguluhan. Nagtangka pa itong tumakas ngunit sa kasamaang palad, nagawa itong abutan ni Felipe. Umalis ka na dito, Moises. Nasa antas na si Badong na hindi siya mapipigilan ni Numan. Maging ako hindi niya nakikilala dahil ito sa bilog na buwan. Huwag kang mag-alala, kayang-kaya na namin ang mga gagawin dito. Dalin mo sa hustisya ang matandang ito. Sa pagkakataong ito, Moises, ipapaubayan namin sa hustisya niyong mga tao ang aming buhay at kaligtasan. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Nauunawaan ko, Felipe. Ngunit may isang bagay pa akong kailangang gawin. Matapos ay tumakbo ito sa mga kulungan, isa-isang binuksan ng mga pinto. Anong ginagawa mo, Tenyente? Hindi mo ba alam na? Hindi nito naituloy ang sasabihin. Bigla siyang sinakmal ng isa sa mga nakabilanggo. Nararapat lang sa iyong mamatay, Abel. Lalong-lalo na sa kamay ng mga pinahirapan niyo. Matapos sinila nito si Tatang Ingo palayo sa lugar. Isinakay sa kanyang kotse. Dali-daling pinaandar palayo sa kuta. Mula sa daan, nakita ni Moises ang nangyayari. Saksing buhay ang binata kung paanong inubos ni Badong ang napakaraming tauhan ng matanda. Matapos ang kaganapan, tumakbo palayo si Badong. Samantalang si Felipe naman, pinuntahan ng binata sa kanyang kotse. Ito na marahil ang huli nating pagkikita, kaibigan. Maraming salamat sa tulong mo at palagi kang mag-iingat. Tanggapin mo ang bertud na ito bilang pasasalamat at tanda ng ating pagkakaibigan. Matapos ay mabilis itong tumakbo. Samantalang si Tatang Ingo naman, dinala sa presinto. Laking gulat ng binata dahil nahaharap sa malaking kaso ng kidnapping ang matanda. Maliban dito, may mga nakabinbin pang kaso mula naman sa kagawaran ng kalikasan tungkol sa ilegal na pagpupuslit ng mga bungunang nanganganib na mga hayop. Hindi makapaniwala si Moises. Hindi rin ito inaasahan na makakasaksi siya ng isang tunay na gabunan. Sa paglipas ng panahon, nanatiling sariwa sa isipan ng binata ang lahat ng mga kaganapan at ang kwintas ay binigay sa kanya ni Felipe, ang siyang nagsilbing patunay na minsan niyang nasilayan ang kambal gabunan.